Uy, pina-freeze na, no? Oo nga daw. Yung mga sasakyan, luxury cars, or even the sasakyan na binili because of ill-gotten wealth. Mga sasakyan po ng DPWH officials at employees at contractors na pina-freeze na po ng pamahalaan. Ito yung mga luxury cars nila. Ang haba ng listahan. Basta nakikita mo ba yan? Napakahaba ng listahan. Sobra. Yan po yung pinapakita namin sa inyo. Pero para lang malaman ninyo kung magkano yung kabuoang halaga, nasa 474 million pesos mahigit. Yan po yung halaga, ha? At kung totoong nakawang lahat ng yan, mantakin nyo naman kung gaano kadami na yung proyektong magagawa natin sa halagang yan. Ha? Halos 500 milyong piso. Marami po, sigurado, hindi na leptospirosis. Marami po siguro tayo na iligtas sa kasangkapan natin, sa mga bahay natin. Totoo yan. Nang dahil talaga naging protektado tayo sa mga baha. Okay, pero dahil po, sinasabi po namin ito, inamin naman na sa Senate Blue Ribbon kahapon na talagang substandard yung karamihan ng proyekto na pinasok po ng mga taong nasa listahan na yan. Oo. In-overprice nila. Oo. Correct. Oo. Mag-o-order daw ng mga materyales, 200 pieces, nasa 100 lang naman pala yung kailangan. Again, yung sinasabi nilang substandard. Ang sinasabi nila ay safe pa rin daw ang mga struktura dahil over-design daw yung kanilang sinasubmit. Sabi nila. Sabi nila. So, hindi natin alam. So, pero mukhang ang daming gumuguho di ba? Ang daming nasisira agad. So parte po ito no nung ginagawa pong mga moves ng DPWH, ng kauupo lang doon na ating kalihim ano po. Pero at the same time, dahil ito'y dumadaan na rin sa investigasyon ng ICI. Yes. Pero alam mo, bago tayo dumako dun sa ICI, hindi ko lang talaga makalimutan yung sinasabi ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan na nun niya lang narinig yung mga bagay na pinapaliwanag sa hearing. Ay, hindi ko matandaan kung sinong kausap kanina, si Senator Ping Lacson yata yung nagsabi na hindi mo alam, either incompetent ka or kasabwat ka. Oh, yes. Yun yung maiisip mo Yun yung kapag maiisip mo, hindi mo alam na nangyayari pala yun doon sa under your nose. Yes. Diba? Hindi mo nalaman kung anong nangyari. Kahit na sabihin mong mabuti kang tao, hindi ka nagnanakaw kagaya ng iba. But the thing is, kapag hepe ka ng isang organisasyon at di mo yun nalaman, alin nga sa dalawa? Kasi dapat alamin mo yun trabaho mo na. Ikaw nga yung hepe, ikaw yung in charge. Yan. Ay, nako. So anyway, kanina dun po sa isang tumpukan ng mga taga-newsroom nagtatanungan parang yung iba sa ordinaryong tao na nararamdaman nila. Halimbawa kung talagang may racket ka sa gobyerno. Hindi ko sinasabing tama ito. Parang halimbawa kung talagang kikita ka, parang kung kumita ka ng ilang milyon, parang hindi ka ba titigil? Pati iba hindi tumitigil hanggang sa maging bilyon. Addictive ba siya? O baka kasi pinangkakasino nga? Correct. Ano yung sabi ni Ante Claire, ba't hindi natigil? Meron siyang sinasabi kanina parang walang kabusugan. Yeah. Laging uhaw. Yung ibang kausap ko dyan sa baba, mga hindi naman sila lahat Giorno. Yung iba mga empleyado lang po. Sinabi lang, para ako kasi, kung meron pagkakataon tapos makakatulong sa akin para mabayaran ko na yung loan ng bahay ko at saka kaya parang sabi ko, mali pa rin. Sabi, mali pa rin yun. Pero siguro, pag nabayaran ko na yung yung mga utang ko, titigil na ako, di ba? Pero iba talaga, beyond. Kasi yung nagsasabi niyan, na mga opinion nila, hindi naman kasi nila ginagawa ng aktual. In theory lang sila nagsasabi na, anong gagawin mo kapag nakapagnakaw ka ng ganitong pera, paano mo gagastusin? Iba kasi... Hindi, pag nahawakan mo na siguro. Pag nahawakan mo na yun baka addictive din siya kaya, I want more! Tsaka parang kung you got away with it. Exactly. Kung gano'n, Exactly. Meron ding may satisfaction. Parang, okay hindi ako nahuli dun Pwede pa. Or nahuli ka na dati at nakaalis ka. Diba? So parang ulitin ko na lang. Or kaya ko naman linisin pa na ang pangalan ko, binoboto pa rin nila. Binoboto pa rin naman ako. Diba? Pero anyway, pero lahat po itong pinag-uusapan namin mula po kanina, kung nalulula po kayo, iniisip ko tuloy yung nag-iimbestigang ICI. Hindi ba lumuluwa ang mga mata nila sa dami ng numero nakikita nila? Ay, malamang. Diba? Luwang-luwa ang mata. Kaya nga, di ba, bago pa nagsimula tong ICI, nakita mo naman din yung mga reaksyon ni Mayor Magalong na kasama nilang nag-iimbestiga.